Mas bumaba pa ang presyo ng gulay sa kadiwa ng Pangulo sa kabila ng mga pag-ulan. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Shine Bernard, bukas na ang kadiwa ng Pangulo pop-up store dito sa barangay Sigantuna Village, Quezon City. Bukod sa mura ang gulay, mas abot kaya rin mabibili ang presyo ng karneng baboy. Mas mura ng 5 hanggang 20 piso ang gulay dito sa kadiwa ng Pangulo. Dito na nga sumasadya ang mga residente at mga empleyado tuwing Miyerkules para makapamili. Very accessible po kasi on the way naman po talaga to sa work namin. Every Wednesday po, nakasadya ko kami dito. Masulit po kasi mas mura ho dito eh. Para sa presyo ng gulay, mabibili ang kalabasa ng 35 o 60 pesos kada kilo depende sa klase. 55 pesos naman ang kilo ng kamatis, 75 pesos ang carrots at 85 pesos ang kilo ng patatas. Ang tali naman ng kangkong at talbos sa kamote ay mabibili ng 15 pesos, 105 pesos ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang 90 pesos sa white onion. Bukod sa gulay, mas mura ring mabibili ang lokal na karneng baboy. 360 pesos lang ang kilo ng kasim habang 390 sa liempo. Karaniwang mas mura ito kaysa sa presyo sa mga pampublikong palengke kung saan mabibili ang kasim at pige ng 350 hanggang 340 pesos kada kilo. 375 hanggang 490 pesos naman ang presyo ng liempo sa palengke. Nagbabala naman ang DA sa mga agricultural smuggler dahil maaari silang makulong ng walang piyansa sa ilalim ng pinahigpit pang batas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Isang sibuyas sa mga laging ipinupuslit sa bansa. Ayon sa DA, hindi sila nag-i-issue ng import clearance sa sibuyas ngayong taon, kaya wala dapat nakakapasok na sibuyas sa bansa. Available naman ang sibuyas dito sa kadiwa ng Pangulo. Sinusuportahan ng Pangulo ang produkto ng mga lokal na magsasaka na siya namang tinatangkilik ng mga mamimili. Sibuyas talaga yung ano ko dito. Mas mura kasi dito kaysa compare mo dun sa ibang malapit dito sa amin. Okay yung quality niya. Mura na siya, tsaka maganda pa yung quality niya. Bernard, ito ang itsura ng lokal na onion. Kung mapapansin, maliliit at mas raw ang itsura ng balat at sabi ng mga mamimili ay mas malasa rin daw ito kapag iniluto. Kumpara naman sa mga imported na onion ay mas malalaki at makikinis ito at dahil wala ngang import clearance sa inisyo ang DA ay smuggled ang mga malalaking onion or yung mga imported na onion. Kaya paalala sa mga mamimili na hangga't maaari ay wag nang bumili ng mga imported na onion dahil wala naman itong import clearance kaya wala rin kasiguraduhan kung ligtas ito for human consumption. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Vel Custodio.